Kahapon po naman, hindi maitatanggi na napatunayan ng prosekusyon, ng depensa na ang NBI, hindi naging thorough o masinsin sa kanilang paghahain ng, reklamo ng demanda sa DOJ kasi nga nakalusot sa kanila ang napakaraming mga obvious naman na mga mali, 'no? Secretary of Justice sa halip na Secretary of Education, mga petsa. Tama ho naman po yun na napatunayan kahapon ng prosekusyon na naging pabaya dito ang NBI sa kanilang paghahain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Okay. Unang-una ho, no, well, whether or not makonsider ho ito na hindi thorough investigation dahil sa mga bagay na to kung naging pabaya ho ang NBI, no? Ang posisyon ho namin dyan, although again, ang impeachment court ang magde-determine dyan, pero kami, ang posisyon namin dyan, hindi ho ganun yun. No? Una-una, tandaan ho natin, ang investigations conducted by the NBI, hindi lang naman ho isa yan. No? Hundreds of investigation inahawakan yan. No? At normal naman ho, minsan-minsan nagkakaroon ng mga maliit na mga clerical errors, administrative errors. Kaya nga ho, ang importanteng ang sagot ho dito, naapektuhan ba nitong ganitong klaseng mga spelling errors, clerical errors, at yung mga ibang errors ay hindi naman ho sa parte nila. Ano, sabi nga ho niya, makakapagpaliwanag dyan, DOJ, about dun sa mga dates, docket numbers. No? Meron bang epekto yan dun sa investigasyon na ginawa nila? Ultimately, may epekto ba yan dun sa inamin na ng Vice Presidente na kanyang kasunduan sa isang mamamatay tao? Kumbaga po, ito ho ba ay may consequence, no? Ito ho bang mga pinag-uusapan na ito ba'y material doon mismo po? Opo, doon mismo sa pinakabuod ng reklamong ito. Pero ang depensa nagsasabi din na alam nyo, kasi kayo, kapag si Pangulong Marcos ang iniimbestigahan, ang bibilis ninyo. Pero hindi nyo inimbestigahan yung banta naman sa buhay ni VP Sara. At maging itong mga dokumentong ito, may sinasabi kayong sulat sa kanya, wala naman sinasabi dito sa dokumentong ito na ang aming pakay ay imbestigahan yung banta sa buhay ng Vice Presidente. Kayo talaga? Yun po yun eh. Ano po yung tugon nyo doon, attorney? I think nakapagbigay ho ng paglilinaw din dyan si Atty. Lotto. Ang sinabi ho niya, yung tinatanong ng presiding officer na si Senator Chis Escudero na wala namang nakalagay dito ano yung topic ng investigation, yun ho yung subpoena. At yung subpoena ay ito ho yung threats na ginawa ni VP Sara versus the President. Ano ho? Pero yung naman hong invitasyon nila, no, kay VP Sara para maimbestiga ng NBI yung sinasabi naman niyang pagbabanta sa kanya, ito ho'y nakalagay lahat sa isang letter at binasa ho'y na Atty. Lotto. Nakalagay naman ho doon ano yung purpose nung pag-aanyaya sa kanya, which is yung na-mention niya na mayroong threats against her life. So, nakasaad naman ho yun doon. Anong purpose? Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.